Ako, si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Zea. Yan, tayo po ay mapapanood ng live sa ating mga partner cable channels at syempre sa mga social media platforms and accounts ng SMNI at sa YouTube channels ng SMNI. Syempre sa Banateros Brothers Facebook pages, tayo rin po ay mapapanood dyan. Kaya mainit po ngayong araw na ito ang eleksyon dyan sa Amerika, Coach Oli. At ano nga ba sa tingin ninyo yung mga magandang may dudulot nito sa bayan? Itong mga eleksyon sa Amerika, itong magiging resulta ng eleksyon sa Amerika. Tingin ninyo? Alam mo, maganda yung klase ng eleksyon nila, no? So kanina pinag-uusapan namin nung kami nasa conference room, wala daw dayaan dyan, no, sa Amerika. Alam mo, marami tayong pwedeng madampot dyan sa ginagawang eleksyon dyan. Ano ba yung sinasabi mo? Per state, di ba? First State Electoral College ang tawag nila. Maganda rin yan, no? Sa sistema. Anyway, marami tayong matututunan sa kanila. Pero pagdating sa eleksyon, sa tingin ko marami tayong matututunan. Tama. Pero iwag yung EDCA, ayoko nun. Sana all, no? Sana all walang dayaan ng Hindi, yan election. nga yung maganda eh. Pero bago natin komentuhan yan, yung muna, no? Nakita naman ninyo yung isa pang mainit na issue ngayon dito sa Pilipinas. Ay, oo! Oo, ayan, yung patungkol dyan sa mga ipinamimigay. Ulat ako sa iyo. Patungkol sa mga ipinamimigay ng administrasyon doon sa mga biktima ng bagyo na nisikat. Ano pa mga nung bagyo na yan? Christine. Christine. Oo. Sana all may bagong bahay. Oo nga eh. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase talaga yung standards at saka medyo nagkumalat sa ngayon, social media, yung picture na yung kanilang ayuda ang pinamimigay or yung kanilang pinamimigay ng mga materyales doon sa yung mga nasalanta yung kanilang mga bahay kasi marami mga bahay diyan sa Bicol na nasira dahil diyan sa bagyo. O hindi natin alam kung ano itong kumakalat na picture na parang merong kalahating alam mo, isang buong yero hinati sa gitna, pinagpatong pati yung plywood, isang buo hinati sa gitna, pinagpatong, tapos kinukutya dahil nga ang ninipis. Bakit kaya naman ganun? Bakit ganun yung ipinamimigay na baka naubos na yung pera ng gobyerno na supposedly para dyan sa mga disaster response at saka yung mga ganyan biglaang gasto sa tuwing merong mga nangyayaring delubyo sa Pilipinas, parang naubos na, kakabigay nila ng mga ayuda, no, Coach Oli? Alam mo, sa totoo, Boss Dada, eto, tanong ko na lang kay Marcos, kay BBM, no? Totoo ba yan? Kasi ako talaga, ayoko isipin totoo. Gusto kong isipin fake news. Kasi, grabe, I mean, ganun ang ibinigay. Parang, Degrading, ano? oo, ginawa. Ano tayo, tuta? Binibigay mo doon sa mga nasalanta, ganyan. Parang, alam mo, parang kahit doghouse, parang, Alangan. hindi, alanganin. Mas maganda pa yung doghouse nung nung aso ko. So parang, I mean, sobra talaga pang insulto. I am really hoping that this is fake news. Pero kung totoo yung picture na yan, ay grabe na. Grabe na yung ine-expect mong, yung pagtingin mo sa mga Pilipino, parang, hindi ko alam kung doghouse o pang gagawa sila ng bahay ng kalapati. Itong pinakikita natin ngayon sa screen, maayos-ayos pa to, kahit pa paano. Kumpara doon sa yung kumakalat sa social media na parang pira-piraso na yung ipinamimigay. Ako, naniniwala ako na hindi naman siguro ganito ka-brutal, kababa ang tingin ng administrasyon sa mga Pilipino. Oo nga. Kasi kung, I think, yung mga nakikisimpatya, they deserve an explanation kung ano ba ito. Kasi grabe talaga. Pinagtatawanan ngayon sa social media ay yung pictures na yun. Yung mga kumakalat ngayon na kapiraso-kapiraso lang, tapos meron lang plastic ng ewan natin kung mga pako ba yun. Pero dapat, alam mo, Boss Dada, i-explain to ni President Marcos nyo. No? Kasi, katulad yan, haka-haka na, ang dami na naglalabas ng pictures. Ayaw nating paniwalaan to eh. Pero kung tatahimik na naman sila dyan at wala na naman. Tapos bigla, after 5 days, 7 days, 1 week, bigla siyang lalabas, sasabihin,
Ito yan, na-overwhelm lang kami. Na Yung mga magagal- ganong klase explanation. Tapos galit pa, no? Oo. Oo. Parang, ewan ko, parang hindi siya, sabi nga parang ano siya, hindi niya gusto makisalamuha sa mga tao kasi iwas siya sa mga, pagdating sa mga salitaang ganyan, explanation, hindi niya, ano siya, detached. Yun ang tingin ko sa kanya, detached. Actually, hinaantay ko din Coach Oli, Master Judea, yung mga, syempre madaming defenders yan Tinitingnan ko din kung ipagtatanggol ng mga defenders niya yung kumakalat sa social media ng mga pira-pirasong mga kahoy at saka mga plywood and yero na kumakalat ngayon na picture. Wala akong nakikita Usually, to the rescue kagad yung mga, ano niyan, yung mga vloggers niyan. But until now, wala tayong nakikita na nagtatanggol Ayan, no? dito. Pero alam mo, sa akin lang it's about time na huwag siyang tumago sa likod o sa mga palda ng kanyang mga vloggers. Pagka may mga ganito, huwag niya nang antayin muna yung mga vloggers mag-explain. Siya na muna, harapin niya. Then saka yung mga vloggers magbibigay ng komentaryo. Dapat ganun leader di ba? So siya dapat nangunguna. I cannot blame Boss Dada kasi yun yung nangyayari. Hindi, yun ang nakikita natin. Yan nangyayari. Dinidefend siya lagi. Tapos siya tahimik. So, wala. Ikaw, Master Judea. Well, para sa akin, nakakalungkot, no? Kasi, nalagpasan na natin yan Panahon ni Pinoy, noong si Leni Robredo namigay ng pawid. Oo. Noong panahon ni Pinoy na sobra-sobra yung budget, tapos yung pinagawang bahay sa Yolanda, yung parang ano lang. Walang mga CR, ano? Walang CR. Tapos yung mga lawanet lang. Substandard talaga, Substandard. Kung ikukumpara mo sa pondo na inilaan para doon. So ngayon, parang bumabalik na naman tayo doon. Kasi napakadami ng pondo natin. Pamigay ng ayuda doon sa mga lugar na mabababa yung mga ratings ninyo. Pero dito sa mga lugar na talagang nangangailangan ng tunay na tulong galing sa gobyerno, ito lang ipapakita nyo. The people need to know, the people need an explanation regarding this. Kasi nakita natin kanina, para sa akin, hindi nga ito lawanit Parang, hindi siya plywood, parang lawanit kasi kumukurba Yung plywood, matigas yan kahit paano, hindi yan kukurba. Yung nakita ko sa picture kanina, kumukurba. So para sa akin, mahinang klase, lawanit. No? At hindi ito ang ganitong klase na gobyerno ang inaasahan namin pagpangalang Marcos. Kasi pinagmamalaki, magaling yung matandang Marcos. Pero ngayon, bakit ganito? Insulto ito sa mga Pilipino. Dahil yung Pilipino, yung mahihirap na Pilipino, kahit papaano nangangarap yan ng magandang tirahan. Dumaan tayo dyan Dumaan tayo sa pinakalugmok na bahagi ng ating buhay. At doon, sa sitwasyon na yon, mangangarap ka ng kahit papaano, kahit maliit, pero magandang bahay. Pero ito, inanod na yung bahay mo. Yung bahay mo, simento. Inanod, bibigyan ka ng lawanet, bibigyan ka ng 2 pirasong yero. Ano mararamdaman mo? Imbis na matuwa ka, mamumroblema ka pa Ano yung pako? May pako. Buti sana kung may pako. Sana samahan nyo ng kahit ano. Kung walang pako, kahit rugby man lang, para pandikit doon sa mga plywood ninyo. At yung rugby daw pag nakakasingkot ng rugby, kasi parang wala kang binigyan ng pagkain. Hindi ko alam kung may nauna na. Pagka nakasingkot ka daw ng rugby, di ka na magugutom. Oo, ayan. Pero ito doon sa mga nasa gobyerno, ganda-gandahan naman natin ng konti. Bigyan naman natin ng kaunting pagpapahalaga yung mga mahihirap. Ang dami nilang pinangako dyan nun. Di ba? Katulad nito, nung eleksyon, pangako, gagawin natin to, gagawin ng ganyan. Tapos eto ngayon, real time na nangangailangan ng